Magandang araw sa inyong lahat. Ang programang NOAA Updates ng TVUP ay alay ng Universidad ng Pilipinas sa Sambayanan. Hangad nitong mailapit sa taong bayan ang mga isyu na may kaugnayan sa relasyon ng siyensya, usaping pangkalikasan, sakuna at pagsagip sa buhay ng masang Pilipino. Pangunahing layunin ng ating programa na gawing accessible sa lahat ng mga usaping dati-rati umiikot lamang sa makitid na mundo ng akademiya, mga institusyon, siyensya at mga sayentipiko. Ating tatalakayin at hihimayin ang mga batayang usapin mula disasters sa Pilipinas, climate change, lindol, landslides, resiliency hanggang sa pagsuri sa kakayahan ng mga institusyon at bansa upang agapan ang hindi mga inaasahang trahedya na maaaring dumatal sa atin. Sa programang NOAA Updates, lahat tayo ay sama-samang bumabiyahe, umuunawa at natututo kaugnay ng mga isyong matagal na nating hinaharap, dapat hinaharap at kakaharapin pa. Sapagkat dito, hindi lamang balita ng nagdaan ang pinag-uusapan, kundi ang mga hakbang na dapat gawin upang mas maging handa sa kinabukasan at upang hindi nagiging balita ang kamatayan. Ako po si Muhar Lagmay, ang inyong kasama sa biyahe ng NOAA. At upang higit na maging makulay ang ating diskusyon, ay sasamahan tayo ni Professor June Ubille ng UP NISMED. Si Professor Ubille ay isang batikang geologist, guro at kapanalig sa papel na dapat ay ginagampanan ng siyensya sa mundo't buhay ng masang Pilipino. Sana totoo yun, pero ako po si Eligio Ubille Jr., isang Science Education Specialist ng NISMED. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga disasters na naranasan ng bansa nitong nagdaang 17 taon. Mahalagang naimamapa natin ang ating mga naging karanasan sa tuwing kinakaharap ang mga hindi inaasahang kaganapang ito. Doon tayo natututo. Susubukan naman sagutin ang mga katanungan naglalaro sa isip ng mga mamamayan. Tunay nga bang hindi maiwasan ang mga disasters? Ano ang mga pagkukulang na makikita kung bakit nagkakaroon ng matinding buwis sa buhay sa tuwi-tuwi ng may bagyo o disaster sa bansa? Sa paanong paraan natin maiiwasan ang mga sakuna upang hindi na ito maging pambansang trahedya? Ano marahil ang mga aral na mapupulot natin sa nagdaang mga sakuna? At higit sa lahat, paano natin ma-empower ang mga sarili upang maging handa sa hindi inaasahang pagkatok ng mga delubyo? Siguro, simulan na natin ang ating diskusyon. Maganda yan, no? Tawagin na lang kaya kitang June. Yun. Oo, kasi alam niyo, ang pangalan niya ay Eligio Kaluya Ubille. Pero siya ay popularly known as June Ubille. Yeah. Matagal na tayo nagsama, June, kasi simula pa 1987. May buhok pa ako noon. May buhok ka pa, kamukha mo si Scheider, di ba? Yung pulis kalawakan yun. Baka sa mga kabataan, hindi na naintindihan yan sa mga millennials. Si Scheider po ay yung pulis kalawakan. Nung may buhok po si June, kamukha po niya si Scheider. Ngayon kamukha pa niya kakamukha na sino ba? Tugak, no? At Excuse me, si Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Ayan. At si Professor June, si June Ubille, si June O, para sa mga nakakarami dyan, maraming mga estudyante na mahal itong si June. At mahal na mahal ko itong si June kasi kapag kami ay nagpi-fieldwork, lalo na kapag pinag-aaralan namin yung mga hazards, no? Yung mga disasters, yung mga doon sa mayon na kumitil ng buhay ng marami, ay maganda ang diskusyon namin sa siyensya at pinag-aaralan namin lahat ito. At upang tayo ay maging ligtas sa mga darating pang mga dilubyo o mga disasters, importante na natatandaan natin yung mga nakaraang mga dilubyo. Di ba? Kasi meron tayong mga aral na pinupulot dyan sa mga yan. Tama. Pag hindi natin tatandaan, uulitin na naman natin yung mga maling nang nagawa natin na dapat hindi natin ginagawa.
So, importante na umpisahan natin itong programa ng NOAA Updates sa paggunita ng mga disasters o dilubyo na nangyari dito sa Pilipinas na siyang kumitil ng maraming buhay ng ating mga kababayan at saka naggawa ng katakot-takot na pinsala na gastos sa ating gobyerno at ating sambayanan. Dahil dito, dahil sunod-sunod yung mga dilubyong ito, malaki ang damage nito sa ating ekonomiya. So, gunitain natin lahat itong mga disasters na to at pag ginunita natin, malalaman natin bakit ba tayo number 3 sa World Risk Index. Alam mo ba yun? Ano yung World Risk Index? Oo, parang merong nag-aral, ito ay international na study, no, na ginagawang batayan, na inaalam nila kung alin ang bansa sa buong mundo na most at risk from hazards, no? Iba kasi yung risk, June, yung risk ay iba sa hazard. Yung hazard, kapag nangyari ito sa isang liblib na pook at wala naman tatamaan, walang risk, no? Walang damages, walang disaster. Sandali lang. Oo. Bale, meron tayong dalawang terminong ginamit doon, no? Yung hazard at saka risk. Medyo baka may common na meaning ito, pero meron ding technical meaning ito. Correct, tama. Yung hazard ay ano? Yung hazard, yan yung mga natural na mga pangyayari na nagaganap sa ating mundo, katulad ng baha, ng lindol, ng pagputok ng bulkan, ng storm surge at landslide, no? Ito ay nangyayari ito sa iba't ibang parte ng mundo, no? Pero yung risk, no, kapag ang hazard ay tumama sa isang or tatama sa isang lugar, mas magkakaroon ito ng pinsala doon sa mga sambayanan, sa mga tao, sa komunidad. Pero kung ang hazard ay tumama sa isang liblib na pook, no, na wala naman tao, wala tayong pinag-uusapang risk, wala tayong pinag-uusapang disaster. So yung hazard ay isang event, isang pangyayari. Tama. Pero hindi ba ito maaring natural hazard, yung likas na nangyayari? Yes. At Pwede saka human-made hazard, ano? Tama. Ang pinag-uusapan natin dito yung natural na hazard. Correct. Okay, so... Pero pwede rin natin pag-usapan later on yung mga man-made hazards. Okay, no? sige. Pwede rin natin pag-usapan ngayon na mas matindi kasi yun ang ating concern ngayon, ano, yung natural hazards na nagdudulot sa atin ng pighati, no? Ang dami nangyari dito, katulad nung umpisahan natin nung Cherry Hills landslide. Cherry Hills landslide? Yes, nung 1999. Dito sa Antipolo, biglang gumiba yung isang tipak ng lupa. Gumuho ito at tinamaan yung isang village, no? Sa Cherry Hills. Cherry Hills oo. At maraming namatay at nasira yung mga bahay. So, ang natural hazard doon ay yung landslide? Yes. Sige. Tapos, tinamaan yung village, yun yung exposed community. Okay. Tapos, yung mga tao, dahil siksikan sila doon, merong mga matatanda, hindi nila alam kung ano yung nangyayari, hindi sila preparado, vulnerable sila. So, kapag nagkaroon ng ganong klaseng hazard, tinamaan yung isang komunidad, merong tinatawag na risk doon sa isang lugar, di ba? At yun yung nagiging parang disasters. Ang tawag sa kanya, disaster risk. Naku, humahaba yung bukabularyo natin. Nagkaroon ng vulnerability. Vulnerability, tapos may disaster ka pa. Oo. Correct. Ano nang pagkakaiba? Magugulo na tayo nito. Ano bang pagkakaiba ng risk at vulnerability? Magkaiba ba yun? Magkaiba yun eh. Kasi, parehas lang naman yata. magkaiba yun. Kasi, yung, di ba, meron tayong risk, no? Ang risk, according sa definition sa United Nations, ay pinagsama-samang hazard, yung komunidad na exposed, at saka yung sinasabi nating vulnerability. Okay. Okay. So, pag pinagsama-sama mo yung hazard, tinamaan yung isang lugar, na exposed community at saka yung mga vulnerable. Kunyari, yung pag sinabing vulnerable, ito yung mga matatanda, for example, o yung mga persons with disabilities na hindi makakalikas kung sakaling dumadating na yung landslide. Ibig mong sabihin sa isang komunidad, may mas vulnerable pa kaysa sa ibang bahagi? Oo, kasi kung ikaw ay malakas,
ikaw ay si Flash, no? Mabilis kang tumakbo. Kahit nandyan na yung hazard, nakatakbo ka, yung risk, yung disaster risk ay mababa pa rin. Di ba? O kayari, yung komunidad ay preparado, alam nila ang gagawin, maalam sila, bumababa yung disaster risk. Sandali Yes. Aayusin ko lang yung equation natin. Oo. So may natural hazard. Yes. Ito ngayon kunyari yung landslide yon, di ba? Yung komunidad ay may exposure dito sa hazard na to. Tatamaan sila. Pwede silang sila. tamaan. Maaari silang tamaan. Okay. May papasok na factor na vulnerability. Yes. Tapos, pinagsama mo itong dalawang ito, ano pa yung isa bang sinabi mo kanina? Hazard, Oo. yung exposure, Ay, exposure. ng komunidad, Oo. kung tatamaan sila o hindi, Oo. at saka yung vulnerability. So, yung risk ay binubuo ng mga sari-saring factors nito. Yes. Bale, okay. Oo. So, pag sinabi mong high risk, dahil mataas ang probabilidad na mangyari itong hazard na to, Natatama sa isang komunidad. ibang komunidad, maraming vulnerable doon na, at sabi mo nga kanina, mga matatanda, mga bata siguro, no, mga babae, ganyan, ano? O pwede rin natin Mahirap. isipin na wala silang kaalaman doon sa pangalan. Wala doon silang sa lugar na kaalaman, yan. ano ang O gagawin. hindi preparado yung LGU kung anong gagawin kung sakasakaling nangyayari na yung dilubyo. No? Kasi kung nakikita na nila na mangyayari na yung landslide 3 hours in advance or 1 day in advance, bago pa dumating yung landslide, kung Meron na preparado sila. sila at maalam, nakalikas na sila. Tama. So, kapag mas maalam sila, mas magaling yung LGU, bumababa yung disaster risk. Okay. So, ang risk pala ay bago ka dumating doon, meron ka pang titig ng iba muna, no? Oo. Yung natural hazard, yung vulnerability, yung exposure. Tama. Bago, okay, tingin namin high risk ito, o low risk itong lugar na ito. Tama. Alright, sige. So, hindi porke may hazard, mataas ang risk. Hindi porke may hazard, mataas ang risk. Kasi maaring may hazard nga dito, walang komunidad doon. Walang exposure. Walang exposure. So, mababa ang risk. Okay, Di ba? sige. O, kunyari, mataas ang hazard, exposed sila, yung komunidad, pero lahat ng mga tao, alam yung risk. Gagawin. At alam yung gagawin. Okay. So, maaring mangyari yung hazard. Planado yung kanilang komunidad. Protocol, no? Oo. Paano mag-evacuate, Yes. etc. So, mababa din ang risk. Mababa ang I disaster see. risk. So, sari-sari yung variables dito. No? Marami. Oo. Sige. Balik na tayo sa Cherry Hills. Nagulo na kita. Sige. So, yung Cherry Hills, no? So, inaalam natin ngayon yung mga disasters, no? Gugunitain natin kung ano ba yung mga nangyaring mga dilubyo dati. Kasi kung hindi natin gugunitain to at pag-aaralan at aalamin kung ano yung mali na ginawa natin, uulit-ulitin na naman natin yung mga ginawa nating mali. Kaya pag dumating ulit yung susunod na hazard, katulad ng lindol, katulad ng landslide, katulad ng baha, katulad ng storm surge, alam natin na exposed ang mga komunidad natin dito sa mga panganib na ito. Kung hindi tayo magiging maalam at magpe-prepara, no, i-develop natin yung komunidad ng maganda, na maalam lahat ng mga tao, edukado lahat ng mga tao, naiintindihan nila yung mga panganib, yung disaster risk ay palaging magiging mataas. Kumbaga, kapag planado yung komunidad na sa enerhiya, kunyari, planado yung mga eskwelahan, mga critical facilities, planado yung mga komunidad, yung mga mall na dun sa mga ligtas na lugar na walang panganib, kahit nandun yung hazard, mababa yung panganib o tinatawag nating risk. Oo. Ano ngayon ano napulot natin na lesson dun sa Cherry Hills? Yung Cherry Hills. Ayan. Kaya tayo nagkakaroon ng disasters kasi hindi maganda ang pagpaplano. Hindi maganda ang kaalaman ng mga tao. Nagtatayo tayo doon sa lugar na mapanganib. Pwede naman tayo magtayo sa ibang lugar. Meron naman mga ibang lugar na hindi ganong kataas ang panganib, ang hazard Sinasabi mo ba na yung Cherry Hills na subdivision ay itinayo sa lugar na mapanganib? Yes. Kumbaga, tumaas ang risk dahil doon itinayo. Yes. Ganun ba? Oo. Kumbaga, na-expose yung mga tao doon sa komunidad na yon dahil tinayo yung komunidad na yon sa lugar na may panganib.
Bakit hindi na-identify yung natural hazard na Iyon ang ahead of maganda, time? no? Kasi kailangan natin ng teknolohiya. Kailangan natin ng ma-project yung mga pangyayari na hindi pa nangyayari. At pag na-project natin yon into the future, kung saan pwede mangyari yung mga panganib, yun ang magiging basihan ng ating pagpaplano. Kapag maganda ang pagpaplano ng isang komunidad, mababa ang disaster risk. Pag mababa ang disaster risk, hindi tayo palaging nababalda dahil yung ekonomiya natin nasisira. Hindi Lahat ng makaandar. ginagawa natin, palaging uusad tayo sa ekonomiya, pero pag tumama na naman yung landslide o kaya balik na naman kasi magastos ang disaster. So, Nasasayang yung resources natin sa pagre-recover lagi. Correct. I-Englishin ko ng konti ito, ha? Okay. Kasi ito ay well-known concept. Disaster risk is an unresolved problem of development. Oo. So, pag pangit ang plano ng komunidad, mataas ang hazard kasi exposed yung mga tao, nandun yung hazard. Ang Pilipinas, sigurado tayo, ang daming mga hazards dito. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit yun. Abutin ba natin yun? Sige. No? Expose tayo, yung mga komunidad, kasi hindi natin naiwas doon sa mga hazard. At saka maraming hindi maalam. So, yung dalawang yun pa lang, ano? Oo. Maraming hazards na nga dito sa lugar natin. Sa Nagtatayo pa tayo doon sa lugar na mapanganib. Lubhang mapanganib. Ayan. Kaya pag inano natin yon, tinignan natin, mataas ang disaster risk, hindi tayo maka-area-area sa ating ekonomiya. Kasi pag binabagyo tayo, how many typhoons do we get in a year? sabi ng pag-asa ay 20. mga 20, 21, kung Na minsan pumapasok maabot ng 22 sa Philippine Area of Responsibility. No? Pero hindi lahat yon nagla-landfall. Oo. Marami doon hindi nagla-landfall, pero marami rin ang tumatama. Sa At lupa. kung titignan nga natin, meron tayong, ito, tignan natin itong video na ito. Iyan ang lahat ng bagyong tumama sa Pilipinas sa simula nung 1948 hanggang ngayon. Tignan, mantakin mo yan. Ang Luzon at saka ang Visayas ay bugbog sarado doon sa mga tracks ng bagyo na to. Hindi mo na makita ang mapa ng Pilipinas. Pero nakikita mo, yung Mindanao, meron lang mangilan-ngilan. Pero nangyayari din ang mga bagyo doon. Dapat Typhoons. pala, no? Oo. So Lumipat ngayon, tayo ito, sa Mindanao. babalik natin dun sa risk kanina, di ba? Yung mga taga Mindanao, bihira silang tinatamaan. Hindi sila sanay. Hindi sila sanay. Oo. Yung mga nando sa Mindanao, Palagay ang loob nila. sa Visayas, may silang binabagyo. Dito sa Mindanao, bihira, no? So hindi sila sanay. Mas eksperyensyado kumbaga sa bagyo yung mga nandun sa Luzon at saka sa Luzon Visayas. at Yung sa Visayas. Mindanao, hindi mas eksperyensyado. Kaya pagka dumating yung hazard, exposed yung community sa bagyo at saka sa baha, yung kanilang kaalaman o experience doon sa mga bagyo ay hindi ganun kataas. Hindi sapat. So dahil mababa yung kanilang experience at saka kaalaman, mas mababa din ang preparasyon. Pag ganun, tumataas yung disaster risk ng mga taong o mga komunidad sa Mindanao. Yun bang pagkukulang ng kaalaman na yon at experience siya, sasabihin mong vulnerable sila? Yes, oo. Mas vulnerable sila. Pero ginagawa niya ng paraan. Paano ba ginagawa yon? Kaya tayo meron ganitong programa. May programa tayong ganon para sa ganung paraan na ihahatid natin sa mga tao, sa komunidad sa Mindanao, yung mensahe na kailangan merong kaalaman kapag mas mataas ito yung mga panganib, mas nagiging engaged sila, mas aware. And when there is awareness, that's really the first step towards disaster preparedness. Okay. So ito naman yung mga tinatawag nating mga hydrometeorological hazards. No? Sa hydrometeorological hazards, ang mga kasama niyan ay yung mga floods, yung storm surge, yung landslide, at saka malakas na hangin. Kasi yung bagyo mismo, June, hindi yun yung hazard. Yung bagyo mismo, hindi hazard? Hindi yun yung hazard. Baka naman nakakalito itong ano na Yun to. yung sinabi mo. phenomenon, di ba? Ito yung proseso, ito yung Oo, pangyayari. Yan yung pangyayari. Pero may dala siyang ulan at saka hangin. Oo. Yung ulan, hindi rin yun yung hazard. Yung ulan ang gagawa ng baha. Yung baha ang hazard. Yung ulan magti-trigger ng landslide. Yung landslide ang hazard. Yung lakas ng hangin, yun yung magpapalipad doon sa mga bubong. Yun yung hazard. Pero ang bagyo ay hangin. Yun Yes. yung hangin mismo. Kaya, At may dalang ulan.
Oo. Yung lakas ng hangin, yun din yung minsan na gumagawa ng storm surge, no? Ang pinagpepreparahan ng tao dapat ay yung mga hazards. Kasi yun ang nakakamatay. Okay. So, yan ang tinatawag nating mga hydrometeorological hazard. Haba nun. Hydro, ibig sabihin may kinalaman Tubig. sa tubig. Oo. Meteorology, Sa atmosphere. sa atmosphere. Oo. Logical, Study of. study of. Di ba? Tapos hazards, yun yung mga panganib na sinabi ko. 4 yun. So ang napag-usapan na natin ay meron tayong hazards na may kinalaman sa tubig, atmosphere, weather, etc. Yes. Tulad ng bagyo at mga kakambal ng bagyo, ganyan. Ano? Ano pang ibang hazards na meron tayo? Kasi dala ng... magkakasama yung sinabi mo kanina di ba? Yes. Flood, no, baha, landslide. Yan ang mga hazards. Ito yung mga hazards. Oo. Ito yung malakas na ihip ng hangin. Yes. At saka storm surge. Saka storm surge. Yan. So magkakasama itong mga hazards na to Yes. under hydrometeorological hazards. Correct. Actually, Meron pa ba tayong ibang klaseng meron hazard? pa yung tinatawag na snowstorm. Oo, di ba nagkakaroon ng mga ano, kasi wala naman tayo sa Pilipinas wala. ng snow. Medyo So, huwag na natin nagulat ako. pag-usapan yun. Sige, wag. Marami tayong kailangan pag-usapan na panganib o hazards dito sa Pilipinas. No? Meron tayong mga hydrometeorological hazards. Meron din tayong mga tinatawag na geological hazards. Geological hazard. Ito ang ating talagang field of expertise. Dun, kasi- Baka mas makaka-contribute ako dyan. ako ay geologist, si June Odin po ay isang geologist. Ano-ano yung mga geological hazards naman? Ayan. Muna natin, umpisahan muna natin sa pag-describe ng earthquake at saka ng volcanism. O Okay. yung pagputok ng bulkan. Okay, lindol at katulad pagputok nito, ng bulkan. katulad ng bagyo, yung earthquake mismo, hindi yun yung hazard. Nahuli na kita. Oo. Yung mismong lindol ay hindi nakakamatay. Yung shaking. Shaking. Di ba? Halimbawa, nandyan ako sa Kalsada. gitna ng Sunken Garden o nasa kalsada At ako. lumilindol. At lumilindol, lugin ako, mahihilo ako, Ayan. pero hindi ako mamamatay. Okay. Di ba? Ang mga hazards na kaakibat ng earthquake ay yung, halimbawa, gumuho yung building, nadaganan ka. Ayun. O kaya merong landslide, nadaganan ka. Mamamatay ka. Yun yung mga hazards. Yun yung hazard. Yung vulkan naman, ang vulkan, pag pumuputok, hindi naman, the volcanic process, the eruption Itself. it's not the hazard. Right. It is the phenomenon. No? Katulad din ng bagyo. No? So, ang mga hazards ng vulkan, katulad ng halimbawa yung lava. Lava flow. Pumutok, tapos merong lava flow. Lahat Umagos. naman tayo siguro alam na ang lava. No? I-describe na lang lahat. Tunaw na bato. Tunaw na bato, na mapula, na mainit. Alam mo ba pagkainit-init niyan? Anywhere from 600 degrees to 1,200 degrees centigrade. Alam mo yon, di ba? Kasi nagluluto tayo dati ng bato. Ng bato. Nilalagay namin sa oven. Tapos paglagay namin doon sa oven, matutunaw yung bato. Pero bago matunaw yung bato, kailangan yung temperatura ng oven, ibang klaseng oven ito. Ang tawag Mainit na dito, mainit. furnace. Mainit ito. Paglagay namin ng bato to, matutunaw. So, sa ilalim ng ating kalupaan, no, mainit din ang mga kondisyon. Pareho nung init ng oven na sinasabi natin kanina kung saan tayo nagluluto. No, natutunaw yung bato sa ilalim. Dahil ang bato sa ilalim na natunaw ay mas magaan or mas buoyant. No? Gusto nitong tumaas. At pag Umakyat. umakyat ito, lalabas ito sa mga bunganga ng bulkan. Tama. Pero yung lava flow, yun yung hazard. Yung volcanic eruption, that's the phenomenon. No? Marami pang mga ibang hazards na kasama ng volcanic eruption. Katulad ng lava, pyroclastic flow. I-describe natin later on. Later yun, on, slide. oo. Later on. Pero ang Pilipinas, malalaking bato, na pinupukol ng bulkan, tamaan kayo dyan. tama, doon ka mamamatay. No? Hazard din yun. Correct. Ngayon, ang Pilipinas ay nandun sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Naku, nakarating na tayo dyan. Ayan na. Ano ba yung ibig sabihin nun, June? Ikaw naman ang mag-explain ng Pacific Ring of Fire. Well, Ano bang meron dyan? susubukan natin. So, ang Pilipinas ay nasa edge o gilid ng Pacific Ocean. Okay. So, ang Pacific Ocean ang pinakamalaking karagatan sa mundo. Okay. Lahat ng mga bayan o bansa dyan sa paligid niyan ay sinasabing
nasa Pacific Ring of Fire. Ring of Fire kasi in allusion to the fact na maraming bulkan sa mga lugar na yan. Ano? Although, At saka earthquake. at earthquake. Although yung pagkasabing Ring of Fire, yung fire ay dahil sa volcanic eruption. No? Tama. Oo. Siguro sabihin natin na yung Ring of Fire nga parang kalahati lang ng equation kasi hindi binabanggit yung lindol. earthquake. No? Oo. O yung lindol or earthquake na nangyayari doon din sa lugar na yon. Oo. O kung Kumbaga, saan merong bulkan, nandun din yung mga karamihan ng lindol. Na karamihan ng mga lindol. O, hindi naman lahat. Pero ang problema kasi sa mga sa mga tao, pagka sinabi nating earthquake at saka may bulkan yung lugar, lahat puro negative. Alam mo, sa totoo lang, kaya nga merong bulkan at kaya may bulkan at earthquake, yan ang nagpapakita na na buhay ang ating mundo, di ba? Na dahil merong bulkan, naglabas ito ng katakot-takot na gas. At yun yung hangin na hinihinga natin ngayon. Isang geologist lamang ang pwedeng magsabi nito na natutuwa siya sa lindol at saka sa bulkan. Hindi naman kasi may bad points and may good points ang mga bulkan. Well. Kapag, bibigyan pa kita ng isang ehemplo. Kapag ng mga lugar merong earthquake at saka merong mga bulkan, doon din yung lugar na maraming gold. Di ba? Tama. Katulad ng Pilipinas. Bakit? Bakit? Kasi ang gold ay nasa lahat ng bato, pero maliliit na quantities. No? Very small quantities na hindi economic. Hindi natin pwedeng gamitin. Pero kapag merong mga bulkan, may mainit, merong mga magma, no? Yung mga tunaw na bato na nasa ilalim na aangat ng ganyan, hindi lang naman lava ang meron yan Hindi lang naman yung tunaw na bato Meron itong mga fluids, no? Yung mga fluids na yon, pagka umikot yun sa mga bato sa ilalim, kinokolekta niya yung gold. At pag kinolekta niya yung gold, tinataas niya yon malapit dun sa mundong ibabaw. Malapit dun sa mga bulkan. At pagka dineposito niya yung mga gold doon sa malapit sa taas, pag minina mo yon economic kasi hindi masyadong malalim. Hindi ka kailangan maghukay ng 10 kilometro o 20 kilometro sa ilalim ng lupa. Gaganon ka lang, gagawa ka lang ng 5 meters o 10 meters na na hukay, meron ng gold, no? Anong kinalaman ng lindol doon? Kaya meron tayong bulkan kasi pag nagkakaroon ng lindol, nandun yung mga siwang, di ba? Nandun yung mga siwang, mga yung break, mga break, yung mga fracture, mga bitak sa lupa. Sa lupa. Yung tunaw na bato, doon nila gustong umaakyat. Madaling dumaan doon. At pag doon sila umakyat, doon din yung mga sinasabi kong mga mainit na fluids, mainit na tubig na nangolekta ng gold sa lahat ng bato tapos dinala niya doon sa taas. Pilipinas, mayaman sa ginto. Hindi ba naalala mo merong tayong mga binabasa na Gold Rush of San Francisco. Diba? Nung mga 49ers. Oo. Kaya nga, itong San Francisco, nasa Pacific Ring of Fire. Nasa kabilang dulo ng Pacific. Kabilang diba? Edge ng Ring of Fire. Ang Japan. Ang Japan. Marami ding Bale, dito sa yan. north of the Philippines. Sa south ng Philippines, Indonesia. Marami ding gold doon. North naman ng Japan, nandun na yung Russia, yung Kamchatka. Kamchatka Peninsula, Kuril Islands, Alaska. Aleutian Arc, sa taas. Pupunta ka na ngayon doon sa kabilang panig. Eastern Nandun Pacific. Na yung Eastern Pacific. California. Nandun na yung California. Lahat itong mga lugar na ito, na kung saan maraming lindol, marami ding bulkan. Yung mga lugar na yan ay marami ring gold. Deposits, gold deposits. silver Kaya deposits, copper deposits. That's right. Bababa pa tayo, papuntang South America. Central, South America. Tapos doon sa Chile. Doon marami ding ginto paikot. sa mga yun. Lahat may bulkan, lahat nililindol. At ang connection doon sa lindol ay, ang lindol kasi ay nagmumula sa paggalaw ng fault. Yes. At ang fault ay yun yung sinasabi mo kanina na mga siwang, bitak, o biyak sa lupa. Pag may biyak sa lupa, yung tunaw na bato sa ilalim, doon dadaan. aakyat siya. Pag aakyat siya, nagkakaroon ng mga bulkan. So, ang punto mo talaga ay meron ding good points ito. There are good points and bad points. Ito na, babalik na tayo pwede sa natin pakinabangan yun. Pakinabangan yun. Nakakatulong sa ekonomiya. Hindi lahat pangit. In fact, sa mga Japanese nga, pinakikinabangan nila mga bulkan Kasi yung bulkan, yung kanilang onsen, di ba?
Tapos hot springs. No, for tourism, 'di ba? Ang gaganda ng Mount Fuji. Pero alam mo mas maganda ang ang Mayon volcano kaysa sa Fuji. Tinignan namin 'yan buong mundo kung ano ang pinaka-symmetrical na bulkan sa buong mundo. Hindi nag-number 1 ang Mayon. Number 2. Number 2 Number ang 2 lang Mayon? sa most symmetrical. Ano ang most symmetrical na Is bulkan? a volcano in Tolbachik yata in Russia. Pero di ko na matandaan kung ano yung eksakto, but it's somewhere in Russia sa eastern part. okay. No? Nasa Pacific Ring of Fire din. Din yun, oo. At alam mo, ang mga bulkan magandang tourist spot 'yan, no? Ang daming pera. Merong tinatawag na science tourism, napapakinabangan yung mga 'yan. Pero balik na tayo doon sa mga panganib. Oo Kasi nga. ginawa ko lang 'yon dahil diniscuss ko lang 'yon kasi ang konsepto natin ng lindol, ang konsepto natin ng ng mga bulkan ay puro panganib. Pero sa totoo lang, pwede natin pakinabangan 'yan para gumanda ang ekonomiya. Pag minanage natin ng mabuti yung mga hazards, bumababa ang risk at gumaganda ang development ng komunidad. Gaganda ang ekonomiya. Okay. So, ang Pilipinas po ay nasa Pacific Ring of Fire, no? Bakit pa tayo nagkakaroon ng mga paglindol at pagputok ng bulkan, no? Kasi Patuloy na nangyayari patuloy ito. na nangyayari ito. Kasi ang At hindi pwedeng pigilan mundo ay buhay. because Diba? the Earth is dynamic. Oo. Kung titignan nga natin to, pwede ba natin i-play ito, no? Para makita natin kung paano nabuo yung Pilipinas simula 35 million years ago. Okay, sige. No? Panoorin Tingnan natin. natin. Yung Pilipinas, alam mo ba yung Pilipinas nasa equator yan dati. At dahil buhay yung mundo, hindi ito patay, talagang gumagalaw ito. Kaya lang 35 million years ago ito. Tumataas yung Luzon. yung Pilipinas. May bumabangga sa 21 kanyang million kulay blue. years. Bumabangga sa kanyang, yun, Benham Rice, ayun, bumangga sa kanya. Kaya nakikita mo yung Luzon, medyo nakagilid kumpara doon sa Parang Bicol. nakadiagonal, ano? At ayan na, nung yung Palawan, Dumating galing yung sa Palawan. China, God. nilipat siya hanggang ito ay dumikit sa Pilipinas. At up to 1 million years and present, paakyat ng paakyat hanggang nabuo. So, nakikita natin yung Pilipinas, nabuo dahil sa galaw ng mundo, at dahil gumagalaw yung mundo, nagkakaroon ng mga pagtama ng mga bato. No? Nagbubungguan. Nagbubungguan ng ganyan. At pag nagbungguan sila, nagkakaroon ng lindol. Pag nagbungguan, nabibitak yung bato, doon lumalabas yung, nandun din yung mga bulkan. No? At dahil nga meron tayong mga ganong klaseng mga pangyayari, nagkakaroon din tayo ng mga panganib. No? Maganda rin na kaya merong volcanism at saka earthquakes, yun ang dahilan kung ba't nabuo yung Pilipinas. Tama. Kung walang earthquake at walang volcanism, pagputok ng bulkan, walang Pilipinas. Wala tayong titirhan. Byproduct ng geological processes ang ating bansa. Correct. At marami tayong yaman, pero kung ating aayusin yung pagpaplano natin doon sa mga hazards na kaakibat ng earthquake, hazards na kaakibat ng pagputok ng bulkan, at saka yung mga kanina pang pinag-uusapan nating hydrometeorological hazards, no? Iyon, magiging mas preparado tayo. Hindi natin maiiwasan ang hazard. Nandyan palagi yan. Simula pa bago pa dumating si Magellan dito, nandyan na yung bagyo, nandyan na yung lindol, nandyan na yung pagputok ng bulkan. In other words, natural hazards are impossible to prevent. Yes, they will always be there. Kailangan natin itukoy kung nasaan yung mga panganib na yan, nakaakibat ng earthquake, ng volcanism, at saka ng mga hydrometeorological events, no? Magplano ng mabuti, ilagay yung mga komunidad doon sa walang panganib, o yung pinakawalang panganib. At turuan natin ang ating mga kababayan. Kung paano Magplano, alamin kung ano yung mga disaster, at alamin kung ano yung mga nakaraan nating mga disasters. para hindi na maulit. Para hindi na maulit at mabawasan. ang disaster risk. May word sila dyan, mitigation, yung mabawasan. Kasi Prevention hindi, and mitigation. prevention and mitigation.
Ito man, offhand lang kung ano yung mga nangyari, no? Kasi lahat ng mga disasters, pinupuntahan natin yan. Tapos pinag-aaralan. No? May mga ibang disasters, kasama kita katulad dun sa Riming. No? Sa Riming, So, sa noong Mayon. 1999, meron tayong Cherry Hills landslide. Tapos, nung 2004, meron tayong mga debris flows dito sa Infanta. Naalala mo yun? Yung Dahil sa sa malakas na... Dingalan, tsaka dahil sa kay Typhoon Winnie, no. So gumuho yung mga bato, no, ang tawag debris flows, parang landslide ito, bato na may kasamang tubig, pero karamihan bato at tinatupok yung mga komunidad sa Infanta. Tapos nagkaroon tayo ng 2006 Ginsaugon landslide. Naku, isang buong barangay. Nako, pagka laking landslide, ay yung landslide na yon ay world class, no? World class. Bakit ko sinasabing world class? Yung landslide nung gumuho yung bundok na 700 meters, nag-landslide na gano'n, umabot ng 4 na kilometro. Na umaandar. Halos 4 na kilometro. At 1.5 kilometers wide, no? At siguro pag inisip natin kung ganong kalaki ito, ganong kalaki yung landslide footprint, halos kasing laki ng UP campus. Wow. Ay, ganun. At nalibing yung town ng Ginsaugon. Yung Ginsaugon ay mahigit 1,800 people. Tinabunan niya yung Ginsaugon. At nung nangyari ito, wala nang magawa yung mga tao kasi rumagasa yung parang 100 kilometers per hour yata yung anywhere from 20 kilometers per hour to 100 kilometers per hour gumuho ito. At nalibing yung town up to 30 meters. Ang kapal. Kapal nun, di ba? At ang volume ay 20 million cubic meters. So mga 10 stories yon pag building yon, ano? Yes. Kasi pag 3 meters per story. Mga 10, ganun kakapal yung deposito. Pero yung lawak ng deposito, napakalaki. Sabi mo nga 1.5. Sinundan ito nung same year ng bagyong Reming. Reming. Kumitil din ang buhay sa Mayon. Lahars, katulad nung sa Pinatubo na lahar, may tubig tsaka bato ang rumagasa at kumitil ng buhay sa paligid ng Mayon. Gusto kong idagdag na yung mga namatay ay yung mga nakatira na malapit sa ilog. No? Kasi yun yung mga nag-overflow ng At saka nag-breach yung mga dikes, tapos dun sa taas, tapos yung mga, actually hindi malapit sa ilog mga 500 meters away. Akala nila ligtas sila, pero ligtas dahil na sa sila. taas, nag-breach, sila yung tinamaan. Nabutas yung Nabulaga sila. Oo. Actually, ang disaster parang aksidente yan Pagka nabubulaga ka, nagkaka-aksidente. Ang disaster, pagka nabubulaga o nasusurpresa dahil hindi mo alam, nagkakaroon ng disaster, parang aksidente, pero maramihan. Ayan. So, pagkatapos ng 2006, Reming, nagkaroon pa tayo ng marami pang Typhoon Frank, yung sa Iloilo, madaming binaha, 2008 yan. 2009, ang Metro Manila, National Capital Region, hindi na iligtas doon sa ganyang klaseng panganib. Ondoy. Hindi naman ito super typhoon. Ito ay isang tropical storm. Mas mahina yung mas hangin. mahina. Pero lintik naman ang binuhos niyang tubig. 450 millimeters in 6 hours. Alam mo ba sa UK, 100 millimeters lang. Sa 100 millimeters sa loob ng isang araw, they consider that as a dangerous event. Ito, Iyon, 450. 4 Asus times. Mariosep. In 6 hours. In 6 hours. Sobra. naman, talaga naman ang baha dito. Ordinarily ba, sa buwan na yan, ilang millimeters of rain ang bumabagsak? Saan? Sa Pilipinas, kunyari. Sa nakita natin, maraming mga 100, merong mga 200, yung Undoy, unusual, 450. No, pero nakakakita tayo ng 400. At minsan, nung Habagat 2012 and Habagat 2013, 1,067 millimeters in 1.5 days. so times 10 ng kinukonsider sa Europe na mapanganib na ulan. Dito, 1,000. Ay, 10 times 10. Bintakin mo, ano ba yung mga panganib na hinaharap natin dito? Pag-uusapan natin Pag-uusapan natin ng mas malalim yan. Anong year na ba tayo? Nasa 2009. Pagdating ng 2011, Pedring and Kiel. Diyan sa Hagonoy, sa Kalumpit, Pampanga River, ay nako, talagang ano yan, May role dyan. marami din ang namatay doon, no?
Siyempre, yung Pepeng din. Ano? Pagkatapos nun, nagkaroon tayo ng Pablo Sa Mindanao. sa Mindanao. Ay, super typhoon. Napakababa nung pinagmulan ng bagyo. Sabi natin kanina, ang Mindanao, hindi masyadong Pag sinabi tinatamaan. mong mababa, ibig mo sabihin malapit sa equator. Oo. So, sabi natin, bihira, tinatamaan yung ano. Ganun na nga ang nangyari. Pero sa Dahil kasamaang tumama ito, kasamaang palad, tumama ito sa Mindanao, hindi masyadong preparado kasi hindi na-experience ng madalas, no? And then a year after, nagkaroon na naman ng isa pang super typhoon. Ito naman ay nag-generate ng storm surges na humigit kumulang, sabi ng gobyerno 6,000, sabi ng iba, sabi ng pulis 10,000. May mga naririnig ako, umaabot ng 45,000. Hindi na natin malalaman yung Hindi talaga. natin malalaman yung totoong ano. Oo. Basta ang alam natin, Maraming buhay ang nabuwis. dumating yung hazard, tinamaan yung mga komunidad, at marami na namatay. No? Siyempre yung mga earthquakes din, di ba? 2013 Bohol earthquake, which came a month before nung Yolanda. No? Ang dami din Grabe, doon sa Oo. Bohol. Sa isang taon lang yan, ano? At this year, di ba? And Nagkaroon this tayo year, ng Surigao sunod-sunod earthquake. ang earthquake. Nagkaroon tayo ng Batangas. year 2017, no? Sa Batangas, sunod-sunod. Ramdam hanggang dito sa Metro Manila yung earthquake na yon, ano? Pagkatapos noon, meron din tayo sa Misamis, no? Tapos nagkaroon tayo ng most recently yung magnitude 7.2. No, 50 mataas yun. kilometers south of Glan sa Mindanao, which is the southernmost tip of the Philippines. Sa Celebes Sea daw yun, ano? Yes. So makikita mo, ang punto natin dito, katakot-takot ang mga phenomena natin ng bagyo, may earthquake, may landslides, at dala nito yung mga hazards. At nanganganib lahat ng mga komunidad natin. Paano natin maiiwasan na maging disaster yung hazards na yun kung ito yung mangyari? Kailangan tayo ay magplano ng mabuti. Kailangan tayong lahat ay mag-aral. Kailangan edukado. Kailangan aware. Kailangan kikilos tayo. Hindi tayo kikilos nung last minute na nandiyan na. Kasi pag last minute, wala ka na magagawa. Kailangan ang preparasyon, buwanan o kaya taunan bago dumating yung ano. At uumpisahan natin ito sa kaalaman. Gugunitain natin yung mga nakaraang mga dilubyo para pagpulutan natin ang aral. Naway, nakapagbigay kami ng mga diskurso kaugnay ng disasters na humagipit sa ating bansa. Laging nariyan ang banta ng mga bagyo, lindol, landslides at baha. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay maaaring maiwasan o mabigyang solusyon upang higit na makapagsalba ng buhay. Sapagkat kung minsan tao at institusyon ang pinagmumulan ng mga trahedya at hindi ang sumpa ng mga bathala. Magsama-sama ulit tayo sa susunod na episode ng NOAA Updates. Tandaan, sa programang ito, hindi lamang balita ng nagdaan ang pinag-uusapan, kundi ang mga hakbang na dapat gawin upang mas maging handa sa kinabukasan at upang hindi na nagiging balita ang kamatayan. Sama-sama tayong lahat sa biyahe ng NOAA.